Wag mo akong babara-barahin, wag mo akong gaganon-ganonin. Kasi wala naman akong pakialam kung maban ako sa TikTok. Kung maban ako sa Facebook, maban ako sa TikTok, wala akong pakialam. Kung matanggal man ang TikTok, then so be it. Magsasalita pa rin ako. Hindi pwedeng hindi pag-usapan ng religion. Hindi nyo naiintindihan Pilipinas, ang nakakapamahala sa Pilipinas, religion. Hindi mo pag-uusapan ng religion, hindi mo ngayon alam kung ano nangyayari habang pinamumunuan nila ang Pilipinas. Hindi nyo nakita kung alin religion ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Saan galing ang yaman yan kung hindi galing sa mga miyembro? Saan dinadala ng mga pastor ninyo yung pera nila? Yung mga bagay niyan, hindi nyo tinatanong yata sa mga pastor ninyo eh. Kung paano niloloko na lang kayo ng maraming mga pastor eh. Baka hindi nyo alam, tinatarantado na lang kayo ng maraming mga pastor dito sa Pilipinas. Hindi niya yata alam. Eh, tignan mo, yung isa nga kita mo? Yung isang leader dito sa Pilipinas, nakita mo hinahabol ng FBI? Gusto mo magpag-usapan ng religion? Usaping politika na yan, kung di nyo napapansin, mga religious leaders ang nakakapamahala. Sila yung mga oligarchy na nasa likod ng mga politiko. Our country is up dahil sa mga politiko na pinamamahalaan ng mga nasa likod ng mga religious leaders. Ba't hindi pag-uusapan ng religion? Bakit? Ano ba yan? Ano ba yung religion na yan? Gaano ba katibay yung religion na yan na kahit bawal natin pag-usapan? Kahit na yung ginagawa ng mga religious leaders, bawal natin pag-usapan. Ganyan ba talaga tinuro ng Diyos? Huwag nating pag-usapan ng religion? Para na may Biblia tayo at may Quran tayo? Kung bawal din palang pag-usapan. Eh di ba ang mga nakasulat sa mga lumang libro, yung mga bagay na pinag-usapan at isinulat nila noon para basahin natin ngayon? Bakit hindi pag-uusapan? Pakipaliwanag nyo sa akin, ba't hindi dapat pag-usapan ng religion? Sa akin, isang malaking pag hindi tayo nag-usap ng relihiyon. Kung hindi totoong may Diyos, lahat ng bagay walang kwenta. Pero kung totoong may Diyos, yan lang ang kaisa-isang bagay na pinaka-importante sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay kami second. Pangalawa na lang lahat ng ibang mga bagay. Tapos hindi tayo mag-uusap ng religion? Kalokohan. Hindi, alam mo, totoo, masyado nyo na kasing sinamba yung mga relihiyon ninyo. Hindi na kayo open pag-usapan kung yan bang relihiyon ninyo, mga pastor. Ang daming mga siraulong pastor baka hindi nyo alam. Isipin mo kung gaano karami ang nasa Securities and Exchange Commission na mga rehistradong religious organization sa Pilipinas. Halos 20,000 yung mga yun Baka nga 40,000 pa, pero libo-libo yung mga rehistradong relihiyon. Ibig mo ba sabihin lahat ng relihiyon na yun sa Diyos? Lahat silang magkakakontra sa isa't isa, lahat sila sa Diyos. Maraming relihiyon dyan sa demonyo, pera-pera lang yan. Malaking negosyo ang relihiyon sa Pilipinas. Pilipinas, uulitin ko, ang relihiyon, isa sa mga pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. Walang tax yan, walang tax. Dapat kayong mga miyembro ang nag-uungkat kung saan dinadala ng mga pastor ninyo yung pera. Kasi for all you know, nagsisibili na pala ng mga sports car, nagsisibili na pala ng mga helicopter, nagpapatayo na pala ng mansion, yung mga inang mga leader ninyo sa relihiyon. Tapos kayo nagugutom sa ilalim ng tulay. Tapos yung pera ninyo, yun yung ginagamit nila pambili nila ng mga mararangyang mga bagay. Pilipinas, madala ka. Matuto ka, Pilipinas. Huwag kang pagdating sa relihiyon. Hindi dahil sinabi ng pastor mo, yun na rin yung sinabi ng Diyos. Hello po, Brother John Chichester III. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Yung famous nating kapatid, vlogger. Naririnig po kayo ng mga kapatid at hinihintay po kayo na umakyat, brother. Kasi ang ano po ngayon, brother, dito sa sa MCGI na pinanggalingan nating religion na nakamatayan ni brother. Pinagdagan po ni Daniel lahat ng mabubuting bagay na ipinundar ni Brother Eli. Una yung aral, brother, na yung aral na lilingapin mga may hirap without the camera. Aware naman po kayo doon sa mga ginagawa nating charitable works during Brother Eli's time na we are doing that without the intention to be seen by people. But now, meron mga Brother John sa iba't ibang panig ng mundo na mga charitable works na cares, if they knew that the institution is not going to allow them to document their sentiment, dinidecline na yung pong invitation ng MCGI Cares, brother. And yung branding na ang dating daan
from ang dating daan na doon naman po tayo na napukaw, natawagan ng pansin nung namatay si Brother Eli. Pinalitan po lahat ng mga signages, ng mga lokal, ng MCI Cares. Naging Tunog po Foundation. Yung So, nakabalita nga po ako tungkol doon sa maraming bagay na yan. Well, generally, matagal naman na mula nung huli ako nakadalo kasi it was a very, very long time ago. 2006 ako naanib noon. Matagal na yun. Just like any other organization na naanibang ko in the past. It was 2006. Kasagsagan nung mga panahon na yun ng yun na yung mga panahon na dying down na mga debate. I miss those days. Nakakamiss yung mga panahon na yun. Pero after some time, syempre dahil life gets in the way, maraming salamat sister. Life gets in the way, hindi na nakakadalo, tapos maraming mga organization yung nabalitaan ko at narinig ko. At sa dami ng mga bagay na narinig ko, mas minabuti ko na mag-aral lang maraming iba't ibang bagay tungkol sa buhay. Hindi lang dito sa buhay na to, pati sa kabila, kasi ang isa sa mga bagay na na-appreciate ko tungkol dito sa buhay na to is I'm a free thinker. Mhm. Ngayon, hindi ako miyembro ng kahit na anong organization na religious, kaya mayat maya yung aking tindahan dito, yung aking Project 1M, dinadayo ng iba't ibang mga religious people from all types of denomination. Obviously, dahil general majority ng nasa Pilipinas under ng umbrella ng Kristyanismo, marami ritong mga pumupunta na iba't ibang organization, including sa MCGI, sa INC, sa Born Again, Mormons, sa Islam din, mayat maya, bumibisita rito yung mga Muslim. Nag-e-enjoy akong kakwentuhan ng maraming iba't ibang organization. Kaya nag-request si Brother JR na umakyat daw sa live, sabi ko, isa sa mga pinaka-importante para sa akin yung usapin tungkol sa kaluluwa. So, ito yung isa sa mga bagay na hindi ko talaga pinababayaan. Although, it was a very, very long time ago. 2006 pa yun I was 16 back then. Batang-bata pa ako ng mga panahon na yun Nakakamiss yung mga panahon na yun. Opo. So, ngayon ang programa ko sa social media tumatakbo dun sa konsepto na anything and everything under the sun, including science, including finances, kasi nagtuturo din ako ng tungkol sa pagnenegosyo At maraming iba't iba pang mga bagay, including religion. Mhm. So, sabi ni brother, meron daw mga taong mga interesadong magtanong at makaalam ng maraming iba-ibang bagay tungkol sa maraming bagay. Kaya naimbitahan naman ako na umakyat dito sa live. And here I am. Opo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nasa Pilipinas. Magandang araw sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo? Salamat po sa Diyos, Brother John Chichester, sa pag-ano niyo po sa po namin. At ngayon po kasi, Brad John, doon po sa going back doon sa pinag-usapan po natin. Meron po kasi mga aral na blatantly nilalabanan yung aral ng Panginoong Jesucristo. Yung pong hipokrasya. Sabi po ni Sis Luz, sabi niya, salamat sa Diyos, Brad Daniel, at napakaganda ng itinuro mo. Sa amin ngayon, naiintindihan lang namin ngayon. Ano po yung nasabi ni na ngayon lang niya yan. Outside the church daw po, sa MCGI, Brother John, kolorum lang daw po lahat. Kahit anong gawin mong mabuti, basta you are outside the perimeter of MCGI, hindi daw po credited yung gagawing mabuti ng tao. Generally, ang Diyos, kapag binasa mo sa Biblia, sa isang talata ng Gawa, kahit saang bansa, basta gustong sumunod sa Kanya, katanggap-tanggap sa Kanya. Exactly. Yun ang nababasa ko sa Biblia. So, hindi yan parang confined ng isang religious organization. Although meron ka talagang mababasa sa Biblia na yung iglesia yung tagapagpakilala. Exactly. At maraming iba't iba pang mga aral na kung babasahin mo sa Biblia, and I'm going inside the Bible and not just MCGI alone, merong boundary na nakasulat sa Biblia tungkol sa iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo noong unang panahon. Ngayon, outside naman ng iglesia, ang nakasulat sa Biblia, Diyos ang humahatol. Exactly. So tungkol sa mga nasa labas ng iglesia,
ang sigurado ko doon na aral sa Biblia, yun yung sa isa sa itinuro ni Pablo sa isang talata ng unang Korinto, na labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. I am not a big fan of condoning anyone just because they are outside of a respective religion. Otherwise, ang mangyayari niyan, parang katulad dun sa ibang relihiyon na kapag ka nasa labas ka daw ng iglesia, ilulutong ang gulugod mo sa impyerno. Ganun na po. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Pasensya na kayo, hindi po ako naniniwala sa ganun. Opo. Actually, alam niyo po, Brad, Jan, noong pong napunta po ako dito, bago lang po kasi ako sa Europe, pero matagal na po akong nag-abroad. Dahil kasama po ni Brother Eli sa Singapore, sa Hong Kong, sa Brazil. And for quite some time, nagpaalam ako kay Brother Eli na maghahanap buhay muna para mabigyan ko ng sustenance yung family ko financially. So, yun, naman ako ni Brother Eli for quite some time. And then, mas lumawak yung pananaw ko when it comes to salvation. Kasi sabi ng Biblia sa 1 Timothy 2:4, ang Diyos ang maibig, lahat ng tao maligtas at katotohanan. So, yung po ngayon kasing aral dyan sa MCGI, brother, na dati nating pinanggalingang religion is para siyang kagaya ng ibang religion na ngayon ang sinasabi nila, lahat po ng mga nag-exit is antikristo, kalaban ni Kristo, maiimpyerno daw. Yun po yung hindi po ba kaya po nagkakaroon ng pagtitiwalag? Because sabi ni Brother Eli, we are giving them in the perfect justice of God. That is the purpose of the very purpose, the very reason why they are, or Brother Eli is doing the excommunication in the church, because marami pong hindi nakikita. Unang-una yung pangasiwaan. At meron pong isang insidente na pagtitiwalag na merong itinago yung mga concern. Kaya merong itinago yung concern na information kay Brother Eli. Ayaw niyang mapahiya yung kanyang wife. Ngayon, lahat po ng mga actually Brother Jan, magtatanong ka lang ngayon regarding sa mga pictures ng kumakalat sa internet na doon sa Area 52 na nightclub sa Brazil, at saka doon sa mga alak na binebenta sa mga restaurant ni Brother Eli. Ototiwalag ka na po. Wala na pong circular ngayon. What I'm trying to say with ototiwalag, pagka tanong mo na yon, nung questions na yon or other questions, no further questions asked, ibablock ka na, and they will character assassinate you. Hindi ko alam yung tungkol doon. May mga pumupunta dito sa akin na member ng MCGI na mga nagtatanong, in fairness, meron naman daw sagot. Yun nga lang, syempre, not to the level of satisfaction ng mga personal na individual na nagtatanong. Meron akong mga ilang mga bagay na narinig, pero generally yung mga bagay na narinig ko tungkol dun sa grupo na yun, hindi naman masyadong bugbog yung tungkol sa aral, at ang masyadong nabubugbog yung konsepto ng mga individual na pagkukulang ng individual na mga tao. I don't see that as bantok sa aral. Although syempre may mga pagkukulang tayo ron, o sila may mga pagkukulang sila dun sa konseptong pagsaway dun sa ilang mga tao. Pero generally, pagka binasa mo yung Biblia, all throughout the history, katulad nung sa mga panahon ng mga Hudyo, meron din naman silang mga ipinagkulang noon, katulad ni Solomon, 1,000 ang asawa. Si David, na kumuha ng asawa ng iba, tapos inilagay niya si Uriah sa harap ng digmaan para mapatay yung asawa. There are those instances throughout the Bible na parang katulad ni Moises, nag-asawa ng labas ng Israel. May mga ganong instances Si Pedro na naga. And I am not a big fan of judging the doctrine just by looking at the members alone. I look at the doctrines and I look at the members. Ganun ang konsepto sa isip ko. It would be very nice kung natatanggal yung mga katiwalian sa loob. Kasi yung 100% na malinis, medyo mahirap ma-attain yun Kasi halos lahat ng religious organizations sa buong mundo, if you look at the bones inside their closets, yung iba mas malalala pa
malala yung sa iba eh. Siguro kung nabalitaan niyo yung sa Katolisismo, di ba? Yung Holy Inquisition ng Katolisismo, na 300,000 mga tao yung pinapatay ng Katoliko. Kung nakikita niyo yung sa Islam na merong mga suicide bomber, di ba? Very minimal yung sa MCGI. Iyon, in fairness, kahit paano na-appreciate ko yung parte na yun, na very minimal yung sa kanila. Mga pagkukulang ng isa, 2 pirasong tao na maaaring na-overlook o maaaring kinonsinte, we wouldn't know. Hindi ko alam yun, personal. Basta ang alam ko, ang tinitignan ko, generally, yung aral. Exactly. In fairness naman sa kanila, namimiss ko yung panahon ni Brother Eli na wala kasi talagang masyadong matanong under Christianism eh. Under the faith of Christianism, wala masyadong matanong eh. Nakakalungkot nga lang na hindi na gaya ng dati na merong tagapangasiwang pangkalahatan na natatanong. Siyempre, obviously, we are sad about that. Opo. Pero namimiss ko yung panahon nung matanda na merong natatanong tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Ganun nga po, Brother John, kasi yun nga po yung namimiss ng mga kapatid na wala po yung consultation. Hindi pwedeng magtanong regarding matters of faith. Not unlike Brother L time na pagka mayroong problema ang isang kapatid, sige, pag-usapan natin in the middle of the front of the community para matuto din ang mga kapatid. Ngayon wala ginagawa ganun at ito pong pangangaral ni Rason, but hindi naman nangangaral. You will try to observe within their mga ginagawang church activities. Wala po siyang ginagawang pangangaral kagaya ng panahon ni Brother Eli na mayroong mga paksa na talaga pinananabikan natin. Parang kang nanonood ng series na meron kang inaabangan na paksa. Tapos yung mga bagay na kagaya nung sinasabi mo, brother, na kasi during Brother Eli's time pwede pong masabi na very minimal yung mga nangyayaring mga and isolated cases, yung mga nangyayaring irregularities, corruption. Ngayon very rampant, Brother John. Sa Singapore alone, mayroong nawawalang mga milyon-milyong pera na pinagtulong-tulungan ng mga kapatid. Nagkaroon po ng hearing sa Apalit dahil tinulungan ni Brother Soren Legaspi si Brother J. Laguno na makalapit kay Brother Daniel Rason. Tapos noong po nagkaroon ng hearing yung mga KNP, after that hearing, pinasama itong si Brother J. Laguno na nag-report. Ganun po kasi ang ginagawa nila pag nag-report ka, pagtutulong-tulungan ka ng mga KNP. Hindi ko po alam yun kasi medyo matagal-tagal na akong huling konektado sa MCGI. It was half of my life away. Kalahati na ng buhay ko nakakaraan nun eh. Brother, matagal-tagal na rin naman ako hindi nakakadalo. So wala na akong malay, wala na akong masyadong balita. Merong mga nagsabi dito, pwede daw pong malaman nila kung anong year po kayo na-baptize. 2006 ako kung hindi ako nagkakamali. 2006 ako noon. October banda. Hindi ko na lang maalala kung kailan eksakto kasi as in, buhay pa si Brother Eli nung mga panahon na yon, hindi na ako nakakadalo. As in, that was half of my life ago. Masyado nang malayo, kalahati na ng buhay ko nakakaraan mula nung panahon na yun eh. So ngayon, for the longest time, after nun, ako mismo yung nagbabasa, ako mismo yung nagsasaliksik, naghahanap ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kabilang buhay. Ang general majority ng mga bagay na naiintindihan ko, galing majority sa Biblia. Pero yung mga hearsays, yung mga tungkol sa personal at saka mga pribadong individual o tungkol sa pangasihawan, every now and then nakakabalita. Hindi ko nga lang masyadong ini-entertain kasi maiingat ako sa chismis eh. Maiingat ako sa konsepto ng chismis. Madaling magsalita pero mahirap mademanda. Siyempre, lalo na social media influencer ako, siguro maiintindihan ninyo. Mahirap mademanda, nasa Pilipinas ako eh. Siguro kung nasa ibang bansa ako, madali.
Pero kapag nasa Pilipinas ka kasi, alam mo naman ang justice system dito, nakasangayon sa kung sino mang may pera o religiously inclined individual na kapag ka may mga miyembro sa loob ng justice system, automatic na kagad na parang akala mo may hatol na kagad sa'yo diretso ang batas ng tao. So nag-iingat din ako sa pagsasalita. Nag-iingat ako sa pagsasalita. Exactly, Brother Jan. Yun nga po yung ina-expose ko ngayon, yung mga irregularities na pinagagawa ng mga individuals who are ano ba masasabi natin? Who are administering the church, yung MCGI. Especially si Daniel Rason, yung mga KNP. Ano ba nangyari na? Ano na ang kwento? Kasi ang naalala ko lang, namatay yung matanda, tapos wala nang balita kung ano na nangyari. Opo. Yun lang ang meron ako eh. Meron akong konting balita na nanggagaling sa iba-ibang sources. Pero obviously, lahat ng mga balita eh unconfirmed kasi wala namang ina-acknowledge na kahit na ano ang pangasiwaan eh. Opo. Exactly. So wala talagang kumbaga blindsided ako. Wala ako masyadong confirmed news na natatanggap bukod sa ilang pirasong mga pictures na may nagbebenta ng alak na hindi naman I will say hindi masyadong malaking puntos dahil hindi naman talaga ang aral eh okay lang na mag-inom kasi bawal nga talagang mag-inom. Mhm. And then here are people na merong sinend sa akin na may nagbebenta daw ng alak sa hindi ako nagkakamali sa Salud ba yun o sa Area 52? Sa Salud at saka sa Area 52 na restaurant ni Brother Eli sa Brazil. Okay. Which is ang battle cry ng mga kapatid, Brother Jan, para sa inyo pong kaalaman, is hindi po yung pagbebenta itself. Ang battle cry po nila is the admission of Brother Daniel Rason. Na i-admit niya at mangingi siya ng apology sa mga kapatid, sa kapatiran. Mga kapatid, pasensya na po kung nakapagtinda man po ng alak sa mga restaurant sa Brazil na pagmamay-ari po ni Brother Eli. Pagmamay-ari. Siyempre, ano yun? Kasama ang iglesia pagka involved si Brother Eli. Involved ang iglesia. Out of curiosity, naitigil ba yung pagtitinda ng alak? Nung po namatay si Brother Eli. Okay. Tapos po ganito po, yung po, marami pong mga kapatid na naghintuan, nag-exit sa MCTI dahil dyan sa pagsisinungaling ni Daniel Rason. Ang sinasabi niya, Brother Jan, is ang mga pictures daw po na yun ay edited lang. Area 52 nightclub is artificial intelligence lang. And lately, 2 weeks ago, if I'm not mistaken, sinabi po niya na yung Area 52 hindi na artificial intelligence ngayon. Ang sinasabi niya ngayon is ang president niya ngayon is events place naman daw yung Area 52. Ang battle cry ng mga kapatid, bakit hindi mo aminin sa amin at umingi ka ng patawad? Mas madali pa namin maintindihan yon. Kesa yung magsisinungaling ka, pagmamatigasin mo na edited lang yung mga pictures. Kasi Brother John, merong nakasulat sa sa John 8:44, kayo sa inyong amang diablo ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. At pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganan niya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yung po kasing kasinungalingan, we don't want. Yun po yung battle cry ng mga kapatid. We don't want the lies kasi sa demonyo yung kasinungalingan. Yung pag-accept, pag-admit ng pagkakamali is the beginning of change. Kagaya po nung sinabi po ninyo kanina, Brother John, nung pong inadmit, tinanggap ni Haring David yung kanyang pagkakasala na kinuha niya yung asawa ni Urias na si Batseba at isinugo si Urias in front of sa gate. Nagkapatong yung pagkakasala ni Haring David. Pero nung ipinakilala ng propetang si Nathan yung pagkakasala ni Haring David, pinatawad po siya ng Diyos. Bakit? Tinanggap po niya with all humility yung pagkakasala. Ito pong si Daniel Rason, if you are going to observe within their mga church gatherings, wala kang makikitang remorse or spirit of repentance and humility
Biruin mo, brother. Curious ako, brother. Opo. Yung tungkol dun sa pagtitinda ng alak, was that an instruction coming from the management ng MCGI? O was that an act done by an individual within MCGI? An individual within MCGI. Yun nga po yung mga tinatanong ng mga kapatid sa akin. Oo. Kasi iniisip ko rin at the same time, syempre, kumbaga, tumitimbang ako at tinitignan ko rin yung justice at the same time na mahirap naman kasing paaminin ang isang tao sa bagay na hindi naman niya ginawa. Exactly. So kung naiintindihan ko yung konsepto at outcry ng mga tao at mga kapatid na nagsasabing kailangan umamin si Daniel Razon. Pero naiintindihan ko rin naman yung konsepto na kung hindi naman galing kay Daniel Razon yung instruction na magtinda ng alak, wala rin naman siyang obligasyon na umamin dun sa konsepto ng yun. Actually, brother, sinabi ko yun, tinakil ko yan, yung issue na yan sa mga previous video. Na hindi naman ikaw ang nagkasala eh. At hindi rin naman si Brother Eli nagkasala. It's just that na-insinuate si Brother Eli doon sa individual na yon na nakakapag-persuade kay Brother Eli. Sino po yun? Si Ulysses. Kaninong instruction nang galing? Ang nag-insinuate po nun or nag-persuade kay Brother Eli is si Ulysses Villamin. Ngayon, Yung allegedly kasintahan daw ni Brother Eli. Yes, exactly. Okay. Yun. So, yun nga po ang sinasabi ko. Hindi naman ikaw ang may kasalanan eh. Just admit na pasensya na po kayo mga kapatid. Kesa pasinungalingan mo na edited. Ang dami pong mga kapatid na information technology na especially sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang aspeto, na brother, hindi siya edited. Brother, hindi siya artificial intelligence. Bakit niya pinasisinungalingan yung mga ganyang bagay? At saka ang nasasama ng loob ng mga kapatid, Brother Jan, is yung thought na bahala kayo niyo sa iglesia, edi umalis kayo, go ahead, make my day. Bawas lang kayo sa ulo ko. Yun po, brother. Ngayong merong mga tao na lumabas. Paano ngayon ang next step from there? So di lumabas. And then what's next? Anong susunod?